abadesas. And tayo po ngayon ay pag-usapan po natin na kapatid, kasama mo bang palagi ang Panginoon? Alam naman natin kasama natin lagi ang Panginoon. What I mean is, kasama mo ba ang Panginoon sa mga desisyon mo, sa mga ginagawa mo araw-araw, sa mga gagawin mo pa, sa mga plano mo sa buhay, at higit sa lahat sa araw-araw na meron kang pinagdadaanan at masaya ka man o malungkot ka, napaka-importante na kasama mo siya. At sa araw na ito, isa lang po ating pagtutuunan ng ating mga pagninilay-nilay ang patungkol sa salita ng Panginoon sa mga awit, chapter 34, verse 17 to 20, to 20, 17 to 20, na kung saan ay marami ang marami tayong minsan hindi natin maintindihan ang ating pinagdadaanan, pero sabi ng Panginoon na talagang meron siyang pangako sa atin na lumapit tayo sa Kanya, diba? At may pangako ang Panginoon dito sa Psalms 34 or awit 34. Pero bago po yan, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na kami ay yung sasamahan, Panginoon, at ituring mong ito ay aming pagpupuri sa iyo, ituring mong ito ay bababa ng aming sarili sa iyo upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Muli sa iyo ang pasasalamat at dakilang pagsamba, in Jesus name, Amen. So yan, sabi rito sa Psalm 34 na kung saan ito ay katha ni David, na alam naman natin na si David ay malapit na malapit sa puso ng Panginoon, diba? Pero ganun pa man, siya ay dumaan sa maraming pagsubok, gayon din ay nagkaroon din siya ng pagkakasala sa Panginoon, at marami din siyang pinagdaanan sa kanyang buhay, na kung saan hindi tayo lingid doon, di po ba? Hindi tayo exempted doon. Pero ano nga ba ang pangako ng Panginoon sa atin, di po ba? So sabi rito sa verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di pinibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad-agad may ibsan. Kukupkupin siya ng lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. Ayan, sabi sa hanggang verse 20. Purihin ng Panginoon, no, sa pagkakabasa ng kanyang mga salita, na kung saan tingnan natin tong grabe ang confident ni David sa Panginoong, kasi kilala niya ang Panginoon. Kapatid, ikaw, gaano ba kalalim ang relasyon mo sa Panginoon? Napaka-importante po sa atin na malalim din po ang relasyon natin sa Panginoon, upang sa gayon ay maging confident tayo na lumapit sa Kanya. At alam natin dapat yung kanyang mga pangako sa atin, na yun po yung pangahawakan natin sa buhay na ito. Tandaan po natin na ang buhay na ito, ang mundong ito, hindi po ito ang tunay nating tahanan. Meron po tayong tahanan na inihanda ng Panginoon para sa atin, sa lahat ng nananampalataya po sa Kanya. Kaya tayo po ay, kahit na tayo ay may pagdurusa na daraanan dito sa mundong ito, ay hindi, yung sabi ng Bible, di ba, huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot, di po ba? So may pangako ang Panginoon sa atin, and sabi nga dito, kahit isang buto hindi mababali. Ngunit diretso ko sa 21, sabi sa 21, ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Kumbaga, merong
merong reward para sa mga mabubuti ang puso o mabubuti ang mga ginagawa, at meron din namang punishment dun sa mga masasama ang ginagawa. Pero ikaw kapatid, tayo, bawat isa sa atin, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay magrepent at magbalik loob lang naman sa Kanya. At panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako sa atin upang nang sa gayon ay makapamuhay tayo ng maayos dito sa mundong punong-puno ng temptation, sufferings, trials, and pain. Pero ang Panginoon may pangako yan di ba? Na kung saan pag nagbasa po tayo ng Kanyang banal na salita, makukomfort po tayo kahit na po anong pinagdadaanan natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, isinasama mo ba ang Panginoon sa lahat ng lakad mo? Di po ba? Isama po natin ang Panginoon. Huwag natin siyang itsapwera. Ang kaibigan, pwedeng mapalitan, pero ang Panginoon, iisa lang po yan. At ang Panginoon natin, ang ating tunay na kaibigan, ayan ang nagko-comfort sa atin. Kaya, kapatid, ano man yung plano mo, isama mo ang Panginoon. Di po ba? Ano ba yung lakad mo? Isama mo ang Panginoon. Saan ba ang lakad mo, di ba? Isama mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga desisyon, sa lahat ng iyong mga plano, sa lahat ng iyong gagawin sa araw-araw at sa oras-oras. Kasi ang Panginoon lagi nakatunghay sa atin yan. At may pangako ang Panginoon sa atin, di po ba? Na kung saan ay sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, may pinangako ang Panginoon. Kaya ang Panginoon natin ay tapat at hindi siya nagbabago kailanman. Kaya panghawakan po natin yun. At kung ano man yung pinagdadaanan natin dito sa mundong ito, endure lang po natin yan. Kasi meron po tayong hinihintay na ganap na kaluwalhatian. At kapag nandun na po tayo, po ba, ay doon natin i-enjoy to the fullest yung buhay na ipinagkaloob na sa atin, which is the buhay na walang hanggan. So, dito po sa mundo, walang forever. Tandaan niyo po yan. Lahat po ng naririto mapiperish. Kung titingnan niyo po yung kapaligiran natin, walang bagay, walang tanim, may buhay man yan o wala, na hindi nabubulok o hindi nawawala. So, tingnan niyo po, ang mundong ito may kabulukan, pero ang inihanda po sa atin ng Panginoon ay mananatili magpakailanman, sapagkat yun po ay ang sapiling ng ating Panginoong Hesus na siyang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Kaya purihin ng Panginoon. Kung ikaw kapatid ay wala pang relasyon sa Panginoon, ngayon na, lumapit ka na sa Kanya, sapagkat naghihintay lang po ang Panginoon natin na magbalik loob ang bawat isa sa Kanya, at lahat ng nananampalataya sa Kanya ay may pangako siya ng buhay na walang hanggan. Isama mo ang Panginoon. God bless everyone, at marami pong salamat sa araw na ito, sa yung mga salita na muli kami sandaling ito ay nakapagpuri sa iyo, O God. Yes, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.